Pilipinas, sa kapapasok lamang na balita, patay ang 4 na katao sa nangyaring pamamaril sa harap ng Barangay Hall ng Salitran 3 sa Dasmariñas sa Cavite. Ayon sa Dasmariñas Police, nangyari ang pamamaril habang nagsasagawa ng flag raising ceremony kaninang umaga. Dead on the spot ang punong barangay, 2 kagawad at ang mismong suspect na nagbaril sa sarili. Sa ngayon, sarado muna ang barangay hall at wala pang abiso kung kailan ito muling bubuksan sa publiko. Abangan sa aming pagbabalik, 2 dayuhan sugatan matapos masangkot sa gulo sa Kabankalan, Negros Occidental. At sa MBC TV Sports, Alex Ayala, bigo sa unang round ng French Open Women's Singles. Yan at marami pang iba dito lamang sa MBC TV Network News. Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, patay ang isang 39 anyos na negosyante sa Davao City matapos barilin sa loob ng kanyang sasakyan. Ang sospek, isang pulis na may ranggong police corporal. Yan at ang iba pang mga rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Balita mula sa Davao City. Dead on arrival sa ospital ang isang 39 anyos na babaeng negosyante na nakilalang si alias Dayan matapos siyang barilin habang nasa loob ng kanyang itim na pick-up sa Palma Hill Street, Barangay 13 Dasbi, Davao City, bandang alas 11 ng gabi noong Mayo 25, 2025. Ayon sa report ng kapulisan, 2 testigo ang lumutang at nagsabing nakarinig sila ng 2 putok ng baril mula sa isang Mitsubishi pickup. Ayon sa kanila, nakita nilang naglakad palayo ang isang lalaki na kasuot ng itim na t-shirt, maong na pantalon at may suot na sombrero patungo sa kanto ng Bahada at Palma Hill Streets. Makaraan ng ilang minuto, lumabas ng sasakyan ng biktima at humingi ng tulong. Agad siyang dinala sa San Pedro Hospital, ngunit inilipat din sa Southern Philippines Medical Center o SPMC kung saan siya idineklarang dead on arrival dahil sa matinding tama ng bala. Sa isinagawang investigasyon, positibong kinilala ng matistigo ang suspek sa pamamagitan ng larawan, isang nakatalagang pulis na may ranggong police corporal at kasalukuyang naka-assign sa Police Station 15 Ecoland. Napag-alaman na may asawa ang naturang suspek. Na-recover naman sa crime scene ang 2 basyon ng bala mula sa kalibre 9mm na baril. Sa pinakahuling report, kusang loob na sumuko ang suspek sa Digo City Police Station bandang alas 5 ng madaling araw, Mayo 26, 2025. Patuloy ang masusing investigasyon ng mga otoridad kung ano ang relasyon ng biktima at suspek upang matukoy ang motibo sa likod ng pamamaril at masampahan ng kaukulang kaso ang suspek na pulis. Para sa MBC TV Network News, ito si June Suter, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nagkaroon ng sugat sa ulo ang isa sa mga dalawang mga South African citizens matapos kinastigo sa loob ng Hangout Resto Bar sa Lirasan Street, Barangay 3, lungsod ng Kabangkalan, Negros Occidental. Ang dalawang mga biktima kinilala na sina Murray Edward Robert, 46 anyos, residente ng 29th Miller Street, South Africa, at Troy Andrew Cooper, 44 anyos, residente ng 23rd Ward View Road, Hilton 3319 South African o South Africa, pawang mga forester. Habang ang suspect kinilala na si John Philip Tanlangit, 31 anyos, residente ng Bonifacio Street ng sabing lungsod. Ayon kay Police Captain Sammy Gasataya, Deputy Chief of Police ng Kabangkalan City Police Station, dumaan ng 2 mga foreigner habang nag-inuman ng mga sospek at pinagpalo o pinagmaltrato ang mga biktima. Dagdag pa ni Gasataya sa statement na isa sa mga empleyado ng resto bar nakita umano nito na mayroong bitbit na patalim ang isa sa mga sospek, na kaagad namang naromisponde ang kapulisan at nahuli naman ang sospek na nasa custodial facility ng Kabangkalan City Police Station. Ito habang ang mga kasama nito
ang tumakas. Para sa MBC TV Network News, ito si RH46 Rex Cantong para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balita mula sa Bangsamoro Region. Nakumpiska ng joint elements ang 500 gramo ng shabu na may market value na 3.4 million pesos sa isinagawang drug bypass operation sa barangay Sunding, Taraca, Lanao del Sur. Naaresto ang drug suspect na hindi pinangalanan ng PIDEA, isang negosyante at residente ng Lumba Bayabaw, Lanao del Sur na kasalukuyang nakakustodiya sa PIDEA BARM. Samantala, arestado rin ang isa pang drug suspect na kinilala sa alias nitong Soy sa barangay Kabuntalan, Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte, habang nagawang makatakas sa isang kasamahan nitong kinilala sa alias na Bro. Nakumpiska mula sa drug suspect ang 150 gramo ng shabu na may market value na 1,020,000 pesos. Ang mga naarestong drug suspect ay naharap sa kasong paglabag sa RA 9165. Sinisiguro naman ni PROBAR Regional Director Police Brigadier General Romeo Macapaz na magpapatuloy ang kanilang paghahabol sa mga drogistang patuloy na sumisira sa kinabukasan ng mga kabataang Bangsamoro sa BARM Region. Para sa TV Network News RH19, June Dimakutak, MBC, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ginagamot ngayon sa Urdaneta City District Hospital ang motorcycle rider na isang 28 anyos na binata na residente ng bayan ng Asingan matapos itong mabangga na pampasaherong jeep na minamaneho ng isang 52 anyos na residente ng bayan ng Lawaka. Sa ulat ni Urdaneta City OIC Chief of Police Radino Billy, nangyari ang aksidente alas 8:15 kaninang umaga sa Season Street, Poblacion, Urdaneta City, kung saan tinatahak ng dalawang sasakyan ng parehong direksyon sa nasabing kalye nang bigla umanong sumingit ang motorsiklo na hindi na nagawa pang iwasan ng jeep kaya nabangga ito. Nagtamo ng sugat sa katawan ng rider na agad na itakbo ng CDRM ambulance sa paggamutan. Ang nasabing aksidente nagdulot ng mabigat na daloy ng trapiko sa lugar na tumagal ng halos 30 minuto. Para sa MBC TV Network News, ito si Freddy Pajardo, Aris 38, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Hindi naging matagumpay ang masamang pakay ng riding in tandem na nanghablot ng bag sa Antipolo sa Rizal. Bigla kasing nagsitakbo para tumakas sa mga lalaki nang lapitan ng isa pang motor. Bakit nga kaya nataranta ang mga kawatan? Ang balita tinutukan ni Rose Babiera. Bukod sa kawalan ng awa at masamang intensyon na pangunahing mga kaugalian na kadikit ng mga magnanakaw, tapang at lakas ng loob ang kadalasang ginagamit sa paglalarawan sa mga kawatan. Ang gawain kasi na ito hindi nagagawa ng walang tibay ng sikmura. Pero ibang naging takbo ng plano ng riding in tandem sa Antipolo, Rizal na hindi naging matagumpay sa kanilang masamang pakay. Sa kuha ng CCTV, makikita ang dalawang lalaki na sakay ng isang motor, dala ang ninakaw umano nilang bag. Sa ilang sandali, biglang bumangga ang riding in tandem sa isang tricycle sa gitna ng intersection. At dahil sa insidente, nahulog sa kalsada ang bag na ninakaw ng dalawa. Kita naman na tila nagpanik ang mga suspect na agad-agad na bumangon at sumakay sa motor mula sa kanilang pagkakatumba. Pero tila nadagdagan ang pagkataranta ng dalawa. Nang hintuan sila ng isa pang motor dahilan para dali-dali silang tumakbo palayo. Ayon sa mga saksi, inakala raw ng riding in tandem na pulis na nakasibilyan ang lumapit sa kanilang motor. Kaya umano'y nagmamadali itong tumakas at iniwan na ang bag na dapat sana ay nanakawin. Pati ang motor na kalaunan ay napag-alamang nakaw din. Ayon sa otoridad, naibalik na sa totoong may-ari ang motorsiklo. Pero hanggang ngayon ay hindi pa rin nakikilala ang mga suspect. Para sa DZRH TV, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa mundo ng tennis, bigo si Filipina tennis star Alex Ayala na makuha ang panalo sa pagbubukas ng unang round ng French Open Women's Singles. Para sa detalye, narito si Matchpoint Millie Borja. Nabigo ang Filipina tennis ace na si Alex Ayala kontra kay Emiliana Arango ng Colombia sa unang round ng 2025 French Open Women's Singles noong linggo. Nakabalik si Ayala sa ikalawang set matapos ang 3-2 na lamang bago ipagpaliban ang laban dahil sa ulan.
Sa kabila nito, nanaig pa rin ang Colombian sa deciding set. Ito ang kauna-unahang paglahok ni Ayala sa main draw ng French Open Women's Singles. Sa kasalukuyan, nasa ika-70 pwesto si Ayala sa world rankings at sasabak pa sa doubles tournament kasama si Renata Zarazua ng Mexico sa Miyerkules. At yun ang mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa MBC TV Network News, ito si Mili Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At yan ang mga nakalap naming balita ngayong araw ng Lunes. Ito po si Jewel Reyes. At ako naman po si Karen Oyong. Magkita-kita tayong muli bukas, araw ng Martes, para sa mga balitang makabuluhan, mga kwentong makapangyarihan. Hatid ang boses ng Pilipino para sa Pilipino. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.